Hello po. Meron po akong konting isi-share na video tungkol po ito sa AC. Alternating current po sa tungkol po ito sa electricity. So, sandali lang. Yan po. Ito po ay isang generator set natin. Ayan, ituturo ko lang po yung konting tamang paggamit kung paano. So, buksan po natin. Ayan po siya. Automatic genset po natin is ayan po yung model natin. Ayun, makikita yung volt, kVA, ampere, hertz, tsaka yung model number. Camper po ang ano natin, unit brand. So dito po sa digital niya, dito po natin makikita ang kung paano tayo mag start ng genset, paano po ang operation. So dito po ayan, may ilaw po na pula, naka standby on po siya, pero manual po ang ano natin set up. So ito pong automatic. So ito po yung manual start. So naka-manual po siya, stop po ang nakalagay diyan. So makikita naman natin sa ayan po, ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Kung magmo-monitor po tayo, dito po natin isi-set sa taas sa baba. Pipili lang po kayo, makikita na natin doon dito ang ilang ampere kada phase, line 1, line 2, line 3, kung balanse ba ang load side natin o kung ilang ampere, makikita natin diyan, ilang voltahe, at saka ang hertz makikita din natin dito, RPM nya. So lahat kung titingnan nyo dito, ipindutin nyo lang at makikita nyo na po kung ano po yung lumalabas. Kung baka may error dyan, makikita po natin sa display nya. So ang operation po nito, ito po yung emergency stop natin, for in case pag may problema, ipindutin lang po natin yan. So ang operation po natin ngayon ay sarado ko muna. Pag blackout po yung Meralco natin, wala pong kuryente, pag nakaset up po siya ng auto, so automatic po siya mag-trigger, mag-start on na po siya. Okay? Kung naka-manual naman po tayo, so pag nawalan po ng power, saka po tayo pupunta rito, isi-switch on natin yung start nya. Okay? So ang unit pala natin, 625 kVA nga pala siya. Bali ang output nya is high voltage. Meron po siyang 440 volts. Ang load side, ang lalabas na voltahe po sa genset natin. Yung ibang unit, meron po siyang 220 lang low voltage, pero itong design na to, naka high voltage po tayo kasi po meron tayong pinapa andar o ginagamitan po natin na high voltage nga power. Ayan, meron po kasi tayong chiller na 440 volts.
So ito po yung wire niya na load side na po, papuntas po. Ito po yung wire natin. Yan. Papunta sa ATS main natin na 440 volts. Automatic transmission switch natin. High voltage po siya. So, pag nakailaw na green po yan, normal po yan, galing ng Meralco. At pag naka-red naman po yan, so galing ng genset power natin. So ayan, makikita natin dito kung naka-genset operating ba siya o kaya normal. So ngayon, ito pong ATS natin, ayan, bubuksan po muna natin. Ayan. Ayan. Gaya ng sabi ko, naka-automatic po siya. So meron namang motor dito. Ayan, yung sa gitna. Yan po yung nagtitrigger papuntang normal. So, ibig sabihin, ang pag normal ho, ayan, yung arrow niya naka-normal. So, may power po galing ng Meralco. At pag umikot na po siya sa pakanan, dyan po sa emergency, naka-genset na po tayo dyan. So, ito po yung nasa loob ng ATS natin. So, ayan. Sarado ko muna. So, meron po tayo dito na pinaka main galing ng supply natin sa transformer. Meron tayong main breaker natin na 220 volts. Ayan, meron po siyang 1,200 ampere. So, dito naman sa kabila, meron naman siyang main breaker na 440 volts. Ayan. Meron po siyang 1,200 ampere. Magkapareho po sila sa kabila, magkabilaan. 1,200 ampere kada isa. Okay? So, ngayon, ito nga palang load side niya, galing ng genset. So, ang load po ang voltahe pong lumalabas dito, dumadaan, is 440. Yan, 440. Pero, dadaan po muna siya ng step down transformer natin, dry transformer. Ayan, 300 ampere. So, yung 440 volts na high voltage, i-convert niya po pababa. So, ano papalamig nga pala dito is air cooled. Wala po siyang capillary oil. Dry transformer po ang tawag dito. Ayan po. Dry type transformer. So, 300 ampere. Ibig sabihin, galing ng 440, pababa, magiging 220 volts na po ang labas nito. So, papasok ang high voltage, lalabas, 220 na po. Ayan po. Dalawa pong unit natin na transformer, 300 din ng sa kabila, kVA. So, high voltage pa rin ang papasok dito at ang labas niya, 220 volts na po. Ayan po yung nagpapalamig niya sa kanya, yung blower niya po sa taas. Dry transformer po So, pag naka-genset na po tayo, meron naman tayong ATS na depende po sa ATS natin kung ilang mga floor o ilang mga ayan po, kung ilang mga establishment ang sinusuplayan nila ng double throw natin. So ito
test natin. Automatic pa rin po siya. Ayan po yun, ano, nagtitrigger sa kanya yung motor niya. Ayan po yung dalawang i-test natin, dalawang breaker, main breaker natin. So wala na po kayong gagalawin dito, automatic magra-run na po. Pag nag-run na po ang genset natin, automatic magti-trigger, magbibigay ng supply dito sa loob, sa motor niya. Yun na po na magti-trigger ng change power ng ATS. So basta naka ATS, automatic na po yan. Pero kung MTS natin, naka manual po yan. So ang ibig sabihin, ibababa niyo po itong isa, tapos ita-transfer niyo po yung sa kabila para sa supply ng genset. Tsaka po siya magbibigay ng supply power papuntang establishment. Ayan po. Yung iba naka-automatic naman po yan. So wala na po kayong gagalawin dyan. Okay? So yan lang po ang konting ma-share ko po sa inyo. Ito, meron naman po tayong yung lumang double throw. Ayan. So ang supply natin nasa taas, main. Sa genset natin pababa. So okay na. Yan lang po ang konting share ko lang po sa inyo. At hanggang dito na lang po at maraming salamat. Bye bye.